A parable po. The parable of the wise and foolish builders. Kaya sinabi po doon, two builders. Okay? And yung two builders po dyan, ang ibig sabihin po niyan, ang emphasis po niyan, ang representation po niyan is, sino po yung nire-represent po niyan? Tayo, yung builders. Okay? We are builders. And yung binibuild po nila, ano po yung binibuild ng builders dito? Is yung house na ang nire-represent po nun ay ang ating pong buhay. It represents life. Actually, ito po yung pag-mention po natin, no? As we travel our life here on earth, ito po yung pagsabi po natin na we are building our life. Binibuild po natin yung life po natin. And there are two types of builders. Okay? Yung po yung sabi po natin sa pong foolish, at ito isa pong wise builders. Okay? Wise builder. Okay? That for you to be wise, sabi po doon, okay? For you to be wise, okay? We must build our house with, ano po? With a rock. Yung foundation po natin is dapat nakatuon po sa rock. Sa matigas. Pag rock no matigas. Which represents Jesus Christ. Amen po? Okay? Bakit po dapat malakas yung foundation po natin? Why is it that we need to build our life with the rock? Why? Because there will be tests, there will be trials na mangyayari po sa buhay po natin. Okay? And building our life on the rock means we are putting our faith unto Jesus. Okay? We are hearing and obeying the words of God. When we obey the words of God, obeying His words po, ang ibig sabihin po niyan, when we apply the word of God sa buhay po natin, we are building our life with the solid rock. Na kahit anumang bagyo, testing po ang darating, hindi po tayo babagsak. Amen po ba? And the other one po is yung foolish builder. Okay? Sino po ba rito yung gustong i-build ang life po nila, yung bahay po nila sa sun? Okay? Wala po may gusto nun. Di po ba? We don't like to build our life po on the sun. Which means, ang ibig sabihin po nun, if you are building your life, okay? Not according sa salita po ng Panginoon Diyos, you are considered foolish. Amen po ba? Amen po? Okay? That's why sabi nga po doon, we should build our house not on the sun. Why? Because sabi po doon, it is not, ano yan? Gumagalaw. It is not steady. Amen. Glory to God. Kaya sabi nga po rito, no, in Proverbs 14:12, no? There's a way that seems right to a man, but its end is the ways to death. Bakit kaya, bakit ko kaya nilagay ito? Kasi nga, sometimes, no, as we travel our life here on earth, we believe on ourselves, not on the Word of God. We put our faith po sa sarili po natin, not on the Word of God. And it was clearly stated po in the book of Proverbs, no? Sabi po rito, there is a way that seems right to a man. Kung minsan, no, when we decide something, okay, sa buhay po natin, small or big, kung minsan yung pan po natin, yung gates po natin, o po yung tawag ito, yung parang foundation po natin is yung sarili po natin. Okay? And sabi po rito, no, that seems right to a man. But its end po is the ways to death. Which means po, mga kapatid, whatever it is, sa buhay po natin, sa plano natin, we should use po ang batayan po natin ay ang salita po ng Panginoon Diyos. Amen. Glory to God. Now, tonight po, our topic po is another parable. Sana namang parable. Okay? Puro parable po tayo. Okay? Sa mga weeks na darating. Okay? At ang pamagat po, mga kapatid, ng parable po na i-study po natin, topic po natin is the parable of the sower. Ano po bang ibig sabihin ng sower? Hindi yan po yung mananahi, ah. Sower. Ano po ibig sabihin ng sower? Sower po is a man who plants seed. Actually, a farmer.
Yung ano ba yun? Nagtatanim. Okay? Ang yan po yung sower. Okay? At ang verse po natin was taken from the Gospel of Luke, chapter 8, verse 5 to 8. Okay? Now, focus po kayo ha. Ito po, kailangan po malaman po natin. Okay? The parable of the sower po is all about the four types of soil which symbolizes the human heart and how they respond to the Word of God, which is represented by the seed. Okay? God po, in this parable, symbolizes the one who sows the seed. Yung God po rito, mga kapatid, siya po yung farmer, and the seed is the Word of God. At yung soil naman, ang nire-represent po nito ay yung puso po natin. Yung puso po ng tao. Amen po ba? Nakuha po ba natin yung ibig sabihin ng parable of the sower? Okay? Now, sino po ba rito yung kwan na subukan ng magtanim ng buto? Amen. Ha? Amen. Okay. So, isn't it when we plant a seed, halimbawa, 10 po yan. Okay? When we plant a seed, yung seed na 10, okay, lahat ba tutubo? Hindi, di ba? Hindi po lahat ay tutubo. Some, okay, will grow. Some will dry, okay? Will die, okay? Some will grow. Tutubo po sila. Sa pagtubo po nila, mga kapatid, usually yan, no, hindi po pare-parehas ang tubo. Tama po ba yun? Hindi po pare-parehas ang tubo. Yung iba, maliit. Yung iba, mataas. And at the same time, sa pagtubo po nila, not all of them po, yes, tumaas, tumubo po sila, but not all of them po, mga kapatid, bear fruit. Tama po ba yun? Yung iba siguro, no? Namumunga. Yung iba, hindi na mumunga. Tama po ba yun? And same thing po, mga kapatid, sa mga Kristiyano kung minsan. Okay? Same true with the Word of God. Why? Kasi po, tayo na nakikinig ng salita po ng Panginoon Diyos, tayo po, mga kapatid, hindi po pare-parehas ang pagtugon natin. Hindi po pare-parehas, mga kapatid, ang pagre-response po natin when we hear the Word of God. Tama po ba yun? Mapansin natin, no? Ba't itong kapatid ko nito, itong kasama ko na to, kasabayan ko to eh. Pero wag ka, maalam na siya sa Biblia. Ba't kaya yung pan ko na to, itong kasama ko na ito, kasama ko tayo sa SOL eh. Pero kapag nagsasalita siya, parang talagang kakaiba, blessed na blessed. Why is it that this guy, when it comes to ministry, is talagang nandun yung commitment po niya. Pero ako parang ganun lang. Bakit kaya nangyayari to? Because all of us po, mga kapatid, okay? Hindi po tayo pare-parehas po, mga kapatid. Okay? When we respond on the words of God. Amen po ba? Tayong lahat po. Okay? We receive the Word of God. Tama po ba yan? All of us po, receive the seed. Ano pa yung seed? Ito po yung Word of God. And God po put that seed in our hearts. But it so happened po, okay, hindi po tayo pare-parehas when it comes on responding the Word of God. Okay? Probably yung iba namumunga na, no? Pero yung iba, ganun pa rin. Wala na. Okay? And tonight po, mga kapatid, ito po yung encouragement po natin. Tonight po, mga kapatid, we will study po why people respond differently to the Word of God. Okay? And at the same time po, mga kapatid, as we will study po, okay? Habang pakikinig po natin, let us evaluate ourselves. Evaluate po natin ang sarili po natin. Nasaan ba tayo rito? Okay? Ang purpose po natin, of course, no, for us to be transformed and give glory po sa ating pong Panginoon Diyos. Amen po ba? Kasi baka sabihin, ako yata sinasabi ni Pastor. Okay. Hindi po ganon. We will study po. Okay, and let us evaluate
ourselves. Okay. Since na alam ko na dito ako, okay, I need to check, I need to change. Okay? For the glory of God. And may this message po mga kapatid, it's us more, for us po mga kapatid to be uplifted, for us to be transformed for the glory of God. Can we see our seatmate mo? Can we check nga po natin kung binago na ni Lord sa katabi natin? Okay, dati-rati, naantok yan, pero ngayon, gising na. Amen, may pagbabago, di ba? Glory to God. Tama, dilat na dilat. Okay? That's joking po, kapatid. Okay? Amen po. So, let us stand up po and let us read our verse gabi nito, no? Amen. So, ano po natin? Basahin po natin ng talagang may conviction para po tayo talagang makukonvict po tayo, matatransform po tayo mga kapatid. Okay? Through the words of God. Okay? In the Gospel of Luke po, chapter 8, verse 5 to 8, sabi po rito, the parable of the sower. 1, 2, 3. A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path. It was trampled on, the birds ate it up. Some fell on rocky ground, and when it came up, the plants withered because they had no moisture. Other seed fell among thorns, which grew up with it and choked the plants. Still other seeds fell on good soil. It came up and yielded a crop, 100 times more than was sown. Let us bow our heads po and pray. Lord God in heaven, once again, Panginoon, Lord, we entrust unto you, Panginoon, ang mensahe mo nga po, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. And we pray, Lord God, may you grant us, Lord God, the knowledge, Lord God, in Jesus' name, hallelujah. For us, Lord God, hallelujah, to understand your words, O Lord God, for us nga rin po, Panginoon, to be transformed, for us nga po, Lord God, hallelujah, to give glory, O Lord God, sa iyo. Lord God in heaven, Lord, sa gabing ito, O Panginoon, may you lead us, may you guide us, may you minister, O Lord God, unto us, O Panginoon. And we also pray, Lord God in heaven, may you also prepare our hearts, O God, whatever sins nga po, Panginoon, hallelujah, transgression, O Panginoon, in Jesus' name, na siya yung nakikita sa aming puso, sa aming isipan, that hindering us, O Panginoon, to receive your word, to receive your blessings. Lord, we humble ourselves unto you, O Panginoon, as we ask forgiveness, O God. Lord, may you grant mercy, O Panginoon, in Jesus' name. Sa amin nga po, O Panginoon, iyo pong mapaglingkod, O Panginoon, Lord God. Lord, sa iyo pong mapaglingkod din po, Panginoon, Lord, hallelujah. As I humble myself unto you, O Panginoon, in Jesus' name, make thy servant, Panginoon, Lord God, worthy, O Panginoon, hallelujah, as a vessel, Lord God, of your word, Panginoon. May you grant thy servant, Lord God, the clarity, the conviction, Lord, the anointing, O Panginoon, to preach, Lord God, your word for your glory, O Panginoon. And we also pray, Panginoon, to cover this place, Panginoon, with your precious blood, and whatever works of the enemy, the spirit of distraction, the spirit of sleepiness, we rebuke it in the mighty name of Jesus. Lord, we entrust everything unto you. We commit everything unto you, O Lord God. In Jesus' precious name we all pray. And all of us will say, Amen. Let us all be seated po. Hallelujah. Amen. So, alam niyo po mga kapatid, when Jesus finished sharing this parable po sa mga tao, okay? Nung natapos po ang ating pong Panginoong Yesus, sharing this parable sa mga tao, sa crowd po, yung mga tao po, mga kapatid, they're already satisfied. They already left. Umalis na po sila. They are satisfied, mga kapatid, hearing the parable, but in reality, hindi po nila naintindihan yung parable na ito. They don't understand po what it means. Okay? Hindi po ba ganun tayo no, makapasok lang, nandun lang, nakikinig tayo. Pero, nakinig lang. Amen po ba? Di ba ganun tayo nun? But praise God na binago na tayo ng ating pong Panginoon Diyos. In the sense that only we hear, but at the same time, nandun po yung kagustuhan po natin, na maunawaan po natin ang salita po ng ating pong Panginoon Diyos. These crowds, no? You see, the difference. These crowds,
Okay? When they finish po, nung natapos po ang Panginoong Jesus, na mag-preach po sa kanila, when Jesus Christ was finished po, okay, sharing this parable, ang ginawa po nila, umalis na lang po sila basta. They're just satisfied with with what they hear, but, sabi nga, in reality, hindi po nila naiintindihan, hindi po nila naiintindihan kung ano po yung ibig sabihin ng parable na ito. Okay? Now, andito po yung tanong. Ang tanong po is ganito. Why is it Jesus uses parable to teach His disciples? Bakit kaya ang Panginoong Jesus, no? Ginagamit po niya, He's using parable po to teach His disciples. Pwede namang diretsuhin na lang para mabilis, di ba? Bakit kaya? Why is it that Jesus uses parable po to teach His disciples? Actually, yung tanong na yan, mga kapatid, ito rin po yung tanong ng kanya po mga disciples. His disciples also asked Jesus, sabi kasi na, dinala na yung, ba't parable pa? Ba't kailangan pa ng maraming paikot-ikot? Dapat diretso na lang, di ba? So ito po yung sagot ng ating pong Panginoong Jesus. Okay? The disciple came to Him and asked, sabi po ng mga disciple niya, why do you speak to the people in parables? Why? Yun po yung tanong ng mga disciples po niya. So, ang sabi po ng Panginoong Jesus, no? He replied, because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Ano ang ibig sabihin po nito? Now, understand this, mga kapatid, na ang kausap po ng Panginoong Jesus dito ay mga disciples po niya. His disciples, mga kapatid, who are motivated. His disciples po, mga kapatid, who are really committed, mga kapatid, to hear and obey His words. Okay? Nakuha niyo po yung ibig sabihin? Sabi niya, ang sekreto ng pagpapala, ang sekreto ng heaven, sabi nga, of the kingdoms of heaven has been given to you. Bakit kaya? Disciples po kasi may nagtanong. These disciples mo, kapatid, na who are really committed, who are really motivated, nandun po yung pag-o-obey po nila sa salita po ng Panginoon Diyos. But those people, na nakinig lang, parang wala lang. Sabi nga, kung titignan po natin yan, no, yung totoong pagpapala, yung totoong pan po is wala po sa kanila. So the purpose po of the parable po, mga kapatid, is to discipline. The purpose po of the parable is to divide, okay, those that genuinely believe in Him. Kasi parable yan eh. Now, if you are really with Jesus, motivated, if you are with Jesus really, na committed ka, parable yan. Ibig sabihin, if you are really with Jesus, nandun yung motivation, nandun yung kagustuhan mo. Okay, na-aralin. Okay? Kung ano yung nais ng Panginoon Diyos. Tama po ba yun? Amen. Amen po ba? Kaya sabi po doon, because the knowledge. Kasi nga, alam mo po mga kapatid, marami po kasi mga wala dito Hindi tayo, okay? Amen po? Hindi yung katabi mo, huwag mo sabihin ganyan, okay? Marami po kasi na sama-sama lang, yung gano'n-gano'n. Yung yes, di ba? Wala dito yon, okay? Doon po, yung parable na yan, it divides, it discipline. Okay? Yung totoo pong naniniwala, okay? Sa ating pong Panginoon. It divides those who are really motivated, committed, mga kapatid. Okay? Sa ating pong Panginoon Diyos. Di ba ba ang parable? Ang isang bagay, di ba? Kung minsan, kapag hindi mo naiintindihan, kapag baliwala sa'yo, kaya mo dyan. Di ba? Ganun yan, di ba? Pero kapag talagang interesado ka nandun yung commitment mo sa isang bagay na yan, especially po sa ating pong Panginoon Diyos, pag-aaralin ko yan. Aaralin ko yan. And when we read and when we really seek the Word of God, obey the Word of God, sabi nga po ito, the secret of the kingdom
of heaven will be given to you. The reason why sometimes, no, napaka-superficial po natin, konti lang. Kasi nga mo minsan, ano ba yun? The disciples came to him. Ano ba yun? Parang ganun lang. Walang commitment, walang nairaos lang. But if you are really with Jesus, committed with Him, sabi po doon, the knowledge of the kingdom of heaven will be revealed to you. Yung totoo na nais ng Panginoon Diyos na ibigay sa iyo will be revealed unto you. Amen po ba? Amen. Amen. That's why po, kung titignan po natin yung succeeding verse, okay? In Luke chapter 8, verse 9 to 10, when they hear the word of God po, yung parable na yan, yung mga ibang tao, umalis sila, kaliwali, natapos asa tayo. Okay? Wherein they didn't understand, di nila nandiyan. Kaliwali yan, natapos tayo, salamat. Ang tagal-tagal naman kasi nga mag-preach. Aliw, alis na ako. No? Pero yung mga taong committed, yung mga disciples, ano po ginawa ng mga disciples ng ating po Panginoon Jesus? Those who are really Christian, disciples, ano po ginawa po nila? Ang ginawa po nila, his disciples asked him, what is the meaning of the parable? Hindi po sila umalis. Instead, they asked Jesus. Nagtanong sila. Ganun po ba tayo? Ha? When we go home, especially when tayo, di ba? When we go home, are we really seeking the Word of God? Or doing Friday lang? Wala dito. Tanong lang yun, okay? Tanong lang yun, amen? Huwag ka tumingin sa katabi mo, okay? Hindi siya yan, okay? Amen po ba? Are we learning po? Are we learning po ba? Amen. Amen. Actually, this is the Word of God. It's a Word of God. Nobody po will judge us. Nobody will condemn us. Actually, itong Word of God po, it is God. Okay? It is between you and God. That's why sabi nga, ano yung encouragement po natin? Sabi nga, may this message po mga kapatid. Okay? Kung tayo po tinutukoy, may God po, may the Word of God transform us. Okay? For His glory. Mabago po natin para hindi po tayo masabihan na foolish builders. Amen po ba? Okay. So sabi po rito, same thing. Sabi nga, the knowledge of the secret of the kingdom of God has been given to you. Bakit kaya sinabi ni Jesus Christ na naman ito? Kasi po, andun po yung commitment po nila. Okay? Titingnan po natin, ito, Luke at saka yung Matthew. Kung titingnan po, itong verse, it's a parallel verse. Parallel verse. Ang ibig sabihin ng parallel verse. Sanay kasi ako sa what do I mean po? Alam mo kasi yung Matthew, Mark, Luke, John na yan, I said gospel. Usually po mga kapatid, ang team po yan para parehas. Kung mapapansin niyo, para parehas po siya. Yung sinabi ni John, may translation si Mark, may translation si Luke. Pero why? Anong ibig sabihin po ito? Which signifies po, sabi ko po lagi, no? Kapag isa lang, sa cases, no? Kapag isa lang nagsasabi, medyo may alinlangan. Di ba? Sa witness, di ba? Pag isa lang ang witness, may alinlangan. Pero dito po, sina Matthew, sina Mark, Luke, John, pare-pareha. So that means, hindi lang po iisa ang witness. Patungkol po sa ating Panginoon Diyos. Sa sinabi po ng Panginoon Diyos. Pati hindi lang si Luke, pati rin si Matthew. Kaya sabi din po ni Luke, okay, the knowledge of the secrets of the kingdom of God has been given to you. Why? Ulitin ko, because nandun yung commitment nila. Ano kaya? Ano pong ibig sabihin yan, Lord? Okay? Why? Bakit kaya interesado sila? Para at least may apply po nila sa buhay po nila. Okay? And sabi po, no, but to others. Sino yung others na ito? Yung mga taong liwali. Okay? Yung mga taong tapos na. Wala dito yon, di ba? Amen? Amen ba? Okay, hindi yung katabi mo yan. Okay? Hindi yan. Okay? Wala dito yon. Lahat tayo. Okay? Amen? We are all wise builders. Amen po ba? Amen. Sabi ko, but to others I speak to parables so that though seeing they will not see, though hearing
they may not understand. So many people po, they hear. Okay? At ano yun? Kasi wala eh. Walang talab. Wala pong commitment. Amen? So, nung nagtanong po mga kapatid, yung mga disciples ng ating pong Panginoong Jesus, did Jesus answer their questions? Amen. Sabi nga po rito in Luke 8:11, okay? Sunod-sunod po yan, 8, 9, 10, sabi po na po, this is the meaning of the parable. The seed is the word of God. Remember this po mga kapatid. When we go to God, okay, na may kailangan tayo, whatever is wisdom, sabi nga po sa Book of James, if you lack wisdom, ang gagawin po natin, ask God. Sabi po doon, seek, ask and it will be given unto you. Seek and you will find. Knock and the door will be open unto you. Okay? That's why, dapat, no? Pag po tayo sa iba magtanong, kundi sa ating pong Panginoong Diyos. This is the meaning of the parable. The seed is the word of God. Amen. Now, there are 4 types of soil, okay? Yung soil na yan, sabi ko nga po sa inyo kanina, it represents a human heart and how they respond po sa salita po ng Panginoong Diyos. Ising mo yung katabi mo, huwag kang matulog. Urutin mo para kumarain. Okay. Kasi nga, if there's something po na gusto po ng kalaban, patulugin ka. Matulog ka. Matulog ka. Okay? Amen po ba? Pinapatawa ko lang kayo mga kapatid so that you will be attentive. Kasi nga, alam ko galing kayo sa work. Okay? Now, ito po yung unang type ng soil. Unang type po ng puso. Okay? Sabi po rito, in Luke chapter 8 verse 12, sabi po rito, those along the path are the ones who hear and then the devil comes and takes away the word from their heart so that they may not believe and be saved. Okay? Ang mga binhing na laglag sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig. Okay? Dumating ang Diablo at inalis nito ang salita mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. The first type of soil po mga kapatid is a soil po mga kapatid along the path. Yung pong dinadaanan. Ano po nangyayari sa lupa na laging dinadaanan? Lalo na kapag mataba yung dumadaan. Okay? Di ba sa palayan? Ano yung nangyayari sa palayan, di ba? Yung merong sa gitna, di ba? Pilapil. Okay. Ano po ang nangyayari sa pilapil? Dahil marami po ang dumadaan. Ano po nangyayari? Ha? Tumitigas, di ba? Lalo na pagka mataba, tumitigas po siya. Yun po yung tendency po mga kapatid ng lupa na yan. Okay? Okay? Now, kapag mataba ang dadaan, sigurado, titigas po yan. And now, what will be the tendency po? Kapag yung seed, nalaglag dun sa matigas na lupa, ano ba mangyayari? It will not penetrate. Di ba ba? Nandun lang sa taas. Ano ba mangyayari dyan? Okay, since nasa taas lang. Kasi matigas eh. Hindi siya nakaka-penetrate, di ba? Mamamatay. Ang mangyayari po sa seed na yan, okay, meron pong ibon. Okay? Meron pong ibon. Okay? Whatever it is. Ang gagawin po, kakainin maybe, aalisin. Okay? Amen po ba? And this signifies, sabi nga, and then the devil comes and take away that seed. That word po mga kapatid. Okay? From their heart so that they may not believe and be saved. Amen? Nakakita na po ba kayo ng tao na yung antigas ng puso? Hindi puso ba ito Yung matigas ang puso. Bakit kaya kung minsan matigas ang puso ng tao? Bakit kaya? Galit. Siguro nagalit, nasaktan, di ba? Nagmahal, iniwa. Okay, parang gano'n, di ba? Tama ba yun? O kaya may nangyari sa kanya na hindi siya nagpapatawad. Matigas. And, di po ba? No,
ulit, may isa pa, no? Naka-encounter na po ba kayo ng tao, mga kapatid na kwan? Yung you are sharing the Word of God, pero parang wala lang. Ha? Naka-counter na ba kayo nun? Ganyan. Di ba? And sometimes, no, meron tayong mga, siguro, especially kapamilya natin, yung talagang sagrado, di ba? Tama po ba yan? Sinishare, hindi. Now, tanong ko po mga kapatid. Alam ko naman walang matigas na puso, nalambot lahat ng puso natin. Tama po ba yun? Amen. Amen. Okay? So, what should we do po kapag yung tao po na kasama natin, yung kapamilya natin, you're sharing the Word of God, pero ang tigas po ng puso, ano po yung gagawin po natin? Ha? Iiwanan po ba natin? Ganun po ba gagawin po natin? Ha? Ha? Yes. Ang gagawin po natin mga kapatid is we should pray for them. To them. Tama? For them ba? To them. We will pray them. For them. Panalangin po natin. Okay? Alam niyo po mga kapatid, the reason why you are here po. Actually, ang bawat isa before, alam ko matigas ang puso natin. Tama po ba yun? Sino po ba dito yung in-invite? Pumunta kagad. Ha? Siguro yung iba, tinataguan natin, di ba? Pag kami nito, ayan na naman si Juan. Kung ano-ano po yung itinadahilan natin. Kasi may pupuntahan na po ngayon. Pastoran, punta Okay. po ba Amen? So, ano po ba yung gagawin natin? So, of course, sabi nga po ito, we should not give up on them. Especially po kapag kapamilya po natin. We should not keep quiet, but instead po, we should pray for them. Let us pray. Katulad din po natin yan dati. The reason why you are here today po, tandaan po natin. The reason why we are here today is because somebody po prayed for you. Every one of us po is a product po of prayer. Eh, bakit po tayo kailangan mag-pray? Kasi sabi po rito in Ephesians 6:12, for our struggles not against flesh and blood. Ang laban na natin, hindi yung persahan na kailangan. Sino po ba rito yung pinilit? Pumunta dito. Si kapatid, pinilit ka ba ni Kachokan? Hindi, okay. Sure, ah. Sino ba pinilit? Wala. Okay? So we should pray for them, for our struggles not against flesh and blood, sabi nga po ito. Hindi mo pwedeng kunin yan ng pilitan, mga kapatid. Instead, we should pray for them because our struggle po is not against flesh and blood, but against the rulers. Sino ba yung rulers na yan? Ito po yung kalaban against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Okay? Amen po? Now, tandaan po natin, our position po is very important. Tandaan po natin, especially po yung mga kapamilya natin. If there's something po na napakagandang regalo po natin para sa kanila, ano po, hindi pera. Actually, pera, nauubos po yan. Okay? Maganda po magbigay ng pera. Yun ay kung marami kang pera. At the same time, kapag pera ng pera, baka mas lalong iba yung mangyayari dun sa pagbibigay mo ng pera. Okay? But instead po, the best gift that we can give to our loved ones po is yung spiritual. Ang best gift po mga kapatid ay ang ating pong Panginoon Jesus. Bakit kaya best gift natin to? Because it can transform lives. If there's something po na kailangan po, okay, na mga kapatiran, mga kapatid po natin, is for us to share Jesus. Tingnan mo yung sarili mo ngayon. Dati, di ba? Ano ka dati? Ha? Ano ka ba dati? Siguro, pasuray-suray, o kaya yung pagkanin ganito, di ba? But praise be to God, no? But praise be to God. I'm not saying we are perfect, no? We have our flaws. Di ba? Pero, praise God, by the glory of God, alam naman natin na iba tayo. Tama po ba yun? Amen. The Word of God, sabi po rito, in 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5,
For though we live in the world, we do not wage war as the world does. Sabi niya, the weapons we fight with are not the weapons of the world. So, hindi po baril, hindi po, ano ba yun, yung knife, yung ginagawa po. Hindi po tayo pumipilit. Hindi po natin pinipilit, especially po yung mga pan natin. Mga lakay, kapag hindi ka sumama, di kita bibigyan ng allowance. Hindi po gano'n. But instead, we need to pray. We need to entrust to God. Commit unto them. Commit sa ating po, Panginoon. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine powers. Ano po yun? Yung prayer natin, no? To demolish strongholds. The reason why matigas ang puso niyan, okay, is because may stronghold. I do hope we still understand po kung anong ibig sabihin ng stronghold. Okay? Doon po sa episode natin, may stronghold. Meron po siyang arguments. Reason why ang tigas po ng puso po niya. Okay? And we demolish arguments po and every pretensions that set itself against us the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedience. Sabi po, a very powerful verse po. Sa encounter po natin ito. Nakikita, no? So, kapag loved ones po natin na talagang, alam mo na kung minsan, ewan ko ba kung kapatid ko ba yan? Or, di ba kung minsan ganun tayo? Huwag po natin sukuan. Matigas ang puso. Ewan ko, hindi lang puso siguro. Lahat matigas. Huwag po natin sukuan. Okay? But instead, we need to pray for them. For God po, mga kapatid, to soften his heart. So, number one po, okay, na klase ng puso ay matigas na puso. A hard soil. Amen po? Glory to God. Number two po, okay, in Luke 8:13, those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they hear it. But they have no root. They believe for a while, but in the time of testing, they fall away. Ang mga nalaglag naman sa batuhan ay ang mga nakarinig ng salita at tumanggap nito ng may kagalakan, ngunit hindi ito naguugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang nawawala. Kaya pagdating ng pagsubok, sila ay wala. Okay? The seeds po on the rocky soil, it represents those who hear the word of God, they receive it with joy. Tuntua sila. Okay? But, since they don't have roots, ano po nangyari? They believe for a while and they fall away when they face temptation. Yung bato-bato, yung rocky kasi, alam mo yung lupa na may halong bato? Ako, nakakita na po tayo ng gano'n. Yung lupa na may halong bato. Ano po nangyayari kapag may halaman na nandun? Siyempre yung ugat po ng halaman na yon, hindi po totally nakahawak kasi dun sa lupa. Kundi yung iba po sa bato na kung minsan, kapag ginalaw mo yung bato, nagagalaw na rin siya, yung halaman, there's a tendency po mga kapatid, of this plant po mga kapatid, itong panaton na bumagsak. Okay? The person in this verse po received the word of God. Tuwan-tuwa. Amen? Sino po ba rito yung tuwan-tuwa? When they receive the word of God, when bago silang born again. Especially kapag kakatapos ng encounter, di ba? Ang init. Pastor, mag-share tayo ng word of God. Pumunta tayo sa mall. Mag-share tayo ng word of God. Saan umiiyak pa yan? Ewan ko ba, Pastor, kung bakit ngayon ko lang namit si Lord. Di ba? Kaya ngayon, ewan ko na kung nasaan. Why? Umiiyak pa. Oo, talaga naman, di ba? Now, I'm not judging. No? We are not here to judge. But it is just an illustration. Kung ano po yung ibig sabihin ng the seed that fall on the rocky ground. Okay? So, sabi nga po doon, no? The person in this verse received the word of God. They felt joy when they hear the word of God. But this type of person, sabi po ito, doesn't have any commitment. Maganda lang sa bago. Okay?
They don't have any passion. Okay? They are unstable because of the roots po are not strong. Tanong po, tanong natin sa sarili natin. Ganun po ba tayo? Hindi, di ba? Can we say no? We are not that type of person. And that's the reason po mga kapatid that we need to deepen our faith. Deepen our faith para po yung tayo po ay mag-ugat. Amen po ba? We need to deepen our faith po para mag-ugat po tayo. A plant po mga kapatid, a plant po which doesn't have a strong roots is susceptible to fall. Some po, mga kapatid, sabi nga, if we don't have strong roots with our Lord Jesus, we will also fall down in times of trials. Nakuha niyo po ba yung ibig ko sabihin? Pero parang nakupan po ako. Amen po ba? Focus po. Okay? In Jesus' name. Okay? So, we need to deepen our faith. And to deepen our faith po, mga kapatid, is dapat nandun po yung commitment po natin sa Panginoon Diyos. Commitment in the sense na dapat we must make ourselves excited. Commitment in the sense na nandun po yung pagsisik natin sa nais po ng Panginoon Diyos. Commitment means we are obeying God's word. Because if we will not do these things, sigurado po, sabi nga, we will not have roots po. At kapag wala po tayong ugat, ano po mangyayari sigurado? Kapag may konting pagsubok, bagsak po tayo. Amen po ba? Okay. We need to grow po in our spiritual life for us po to be prepared so that in times of trials, we are strong. We must not stay as a baby. Sabi ko, dapat hindi po tayo manatiling baby Christian. Dapat mag-ugat tayo. Sabi mo sa katabi mo, mag-ugat ka kapatid. Okay. Mag-ugat ka. Okay. Ibig sabihin niyan, big fruits po sa faith mo natin. Kasi po kapag ang faith mo yung, alam mo yan, yung konting, wala na, tumba na. Pastor, di mo na ako mag-faith. Bakit? Kasi, pastor pa medyo ganito-ganyan. Doon muna ako sa sa cornets. Hanapin ko ang aking Sarili. May ibang mahanap. Iba yung tanong. Iba yung mahahanap mo doon kapag ganun po tayo. Okay? Amen po ba? So we need to kailangan pong mag-ugat po tayo. Okay? So number 2 point po, a rocky soil. A rocky heart. Okay? So hindi tayo yun. So rocky heart po ba tayo? Hindi. We are not just excited po dun sa first time. Until now, we are excited po. Okay? In serving po sa ating po Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Now, in verse 14 po, ito po yung pangatlong kind of soil. Sabi po rito, the seed that fell among thorns stand for those who hear, but as they go on their way, they are choked by life worries, riches and pleasures, and they do not mature. Okay? Naku, medyo matindi ito. Ang mga naghasik naman, ang mga nahasik naman sa may matinik na damuhan ay ang mga nakikinig. Okay? Ang mga nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit, nang tumagal, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ang pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. Okay? The seed po that fall on a thorny soil. Ito po yung thorny heart. Yung una po is a rocky heart. Okay? Full of temptation. Yung mga bato, kaya pag ngayon. Yung sunod po, mga kapatid, is a thorny soil. Marami pong, ano yung thorny sa Tagalog? Matinik. Maraming damo sa tabi. Okay? They hear the word of God, but because of worries, ano po nangyayari yan? Ano po nangyayari? Because of riches, they did not, hindi po sila nagmamature. Ang dami po kasi nilang dahilan. Sino po ba rito yung maraming worries sa buhay? Taas ang kamay. Yes, kasi ate, maraming. All of us po, we have worries. But praise be to God. Alam niyo po, praise be to God.
though we have many worries in life, we are still here po, mga kapatid. Praising God. We are still here po, mga kapatid, glorifying God. Amen po ba? So they hear the word of God, but because of worries po, because of riches, yan ang mahirap po minsan kapag mayaman. Noon, di ba? Kompleto ang attendance sa church. Okay? Kasi wala eh. Kumbaga, walang pupuntahan siguro, di ba? Pero kung minsan, pagka may pera, naku, yari. Kaya kung minsan, sabi nga nila, kapag may activity sa church, tinatamon lagi yan sa kon eh. Hindi sa first week, kasi kapag first week, medyo marami magdadahilan dyan, may pera eh, di ba? Bagong sahod, di ba? Basta medyo may pupuntahan. Pangalawa, yung second day, medyo mayroon pa yan. Usually po, ini-schedule ng third week, kasi ito na po yung peligro. Medyo yan. Kaya minsan dyan po nilalagay yung mga kapatid yung mga activity po ng church, di ba ba? Now, what I want to state here po mga kapatid is sometimes yung worries. Ito po yung nag-chochok sa atin. That when worries arises in our lives, ano po nangyayari po sa atin? Ayan na, nawawala na po tayo sa ating pong Panginoon Diyos. Okay? Na-chochok po tayo. Okay? The problem po with us sometimes po, mga kapatid, is we allow worries po to choke us. Alam niyo po ba sa UFC? Yung UFC po, sino ba rito yung nanonood ng UFC? Di po ba? Kapag chinok, di ba? Ano yung ginagawa po ng tao? Pinapak yan ng gano'n, di ba? Ano yung ibig sabihin nun? Sometimes because of worries, ang nangyayari po, no? We surrender. Wherein tayo po ng mga Kristiyano, we should not surrender po sa ating pong mga worries. Amen po ba? We must not submit po, mga kapatid, sa mga worries na ito. Sa mga pleasures na ito, mga kapatid. Okay? Otherwise po, sabi nga, we will not become a mature Christian. The reason why hindi po nagmamature ang pananampalataya po ng tao, number one po, because we worry a lot. And because of worry, ano po nangyayari? We make excuses. Because of worry, alam niyo po bang worry? When we worry a lot, yes, okay na mag-worry, but when we worry a lot, ano po nangyayari? We are doubting the power of God to work in us. Para bang minamaliit mo si Lord. Amen po ba? Yes, may problema po tayo. Natulang po na may problema, pero sabi nga, live another day at that time. May problema, bukas. Kaya naman bukas. Tama na yan. Amen po ba? Ito po lagi gusto ko pong emphasize po sa atin, no? We have problems in life, wala po. Natural po lang yan. Okay? But let us have this attitude po. Since we are Christians po, mga kapatid, we should not be choked with worries. Our worries should not be the one to lead us. Hindi dapat ito yung sumasagapan po sa atin. But instead po, mga kapatid, ito po ano? Let us surrender po our worries to God. And let us live one day at a time. We have many plans po, na kung minsan yung plano natin na yan, kung minsan dahil sa plano natin na yan, kumbaga, ay kasi yan, we make excuses, we make reasons and everything. Ang pinakamaganda po dyan, mga kapatid, is submit to God. Lord, bahala ka, Lord. Kung ano ang nice mo. But today, I praise you, Lord God. And tomorrow is another day. Amen po ba? Live one day at a time. Ha? Amen? Amen po. Live one day at a time. Okay? Sabi po rito, no, in 1 John 2:15-17, sabi po rito, do not love the world. When we love the world, we worry a lot. Gusto natin ganito, ganyan, ganyan. Gusto natin yung gano'n. Pero gusto po ng Panginoon Diyos, kalma ka lang. Yun po yung favorite ni Aaron na word. Kalma lang. Kalma lang pa. Kasi minsan medyo wag kayo nagagalit tayo kapag hindi na kukuha yung gusto natin, di ba? Sabi ng anak ko, gulat nga ako kalma lang. Okay? Sabi nga, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world,
love for the Father is not. When we focus too much po sa mundo, sa nais natin, sa plano natin, ganito, ganyan, after. Okay, sabi nga, mangyayari po, love for the Father is not in them. Okay? For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever, ito po yung napakaganda, does the will of God, yeah, lives forever. Okay? Sabi ko nga po, let us rejoice and be blessed because today po is the present of God. Present po is the presence of God. And tomorrow is another day. Amen po ba? Pag nang tanongin ko ng problema ko, ang dami kong problema. Ano yung asawa? Masaya kami because tomorrow is another day. If God will it will happen unto you. Okay? Amen po ba? Ha? Kapag hindi binigay, praise God. Kapag hindi binigay, glory to God pa rin. Bukas. Okay? Bukas naman. Okay? Sigurado yan. May ibang pagpapala po ang ating Panginoon Diyos. Sometimes when we plan on something, when we expect something, at hindi po nangyari sa atin, ito po yung mga bagay na sometimes nakaka-disappoint. Minsan ito yung pagtatanong natin sa Panginoon Diyos. Ba't ganun, Lord? Bait-bait ko naman. Di ba? Lagi nga akong good boy, good girl ako sa church nga. Di ba? Lagi ako amen. Glory to God. Nagikinig ako kay pastor. Di ba? Di ba ganun tayo kuminsan? Sino mo rin nagtatanong kay Lord kuminsan? Hindi kayo nagtatanong? Are you not asking God? Alam mo, tayo po ng mga Kristiyano, tatandaan mo, when we have a God po mga kapatid na napakaganda. Ang nais po ng Panginoon is magipag-usap tayo. Sometimes I ask question. Alam nyo, I will tell one story po mga kapatid. I'm not, sabihin niya, mayabang naman. You know, nung nagbakasyon po kami dalawa ni Aida, yun, pagawa ko ng bahay, meron pong nawawala. Nawala po yung isang bagay. And really po, that was mahal po siya, no? And nawala ko yun sa tawag ito, sa Tugigaraw. Kaya nasa Manila na kami, paalis na kami bukas. At sabi ko, nasaan yung ganito? Sabi ni Aida, nawala. Yung parang, ano ba yun, yung hindi ko alam kung saan, hindi ko alam. Sabi ko, may transaction kami si Aida na talaga naman na mayroon kasi kami problema na it's all about pandemic, hindi nangyari and everything, and really we are disappointed. And yet, ito na naman, disappointed ako kasi nawawala. Really nawawala. Kaya ganun. Then, you know what? Sabi ko kay Aida, ayoko magbintang. It's not good to magbintang na hindi maganda, sabi ko. Then, you know, as I walk, naglalakad ako. Sabi ko, Lord, ano po, sabi ko. And you know what? I asked God, Lord, ano naman ito, Lord? Sabi ko. Pero, nandun pa rin ako, yung puso ko na sabi ko, Lord, ano po, sabi ko. I asked God, sometimes nagtatanong ako, Lord, bakit, ano na naman ito, Lord? Sabi ko, parang ganun ako. Kasi sometimes ganun po ako, I speak to God like that. And you know what? Pagpasok ko sa kwarto, really po, pati nga si Aida namin, nandun kasi dinalugkog namin lahat yun. Really, kulang na lang yung bahay, talagang binaligtad namin and everything. Pero pagpadi, nandun kami sa sala, pagpasok ko sa kwarto, nandun, umikinang naman. Ginto yun Ano mo sabi ko kay Aida? Inalikan ko sabi ko ni Aida. Sabi ko kay Aida. Kasi nga, pero parang palang kami yung gold bar. walang, yung magaan sa puso ba? Sabi ko kay Aida, kinam ko sa Aida, pag nakita ko siya, Ma, paano mo saan mo nakita? Ewan ko, nagtalang siya, talagang, sabi ko, glory to God. Really po, sabi ko, really God is our God po is a God of miracle. Sabi ko, biglang nagkakaroon. Yun din yung sabi ng aking anak. Yan kasi pa, you are already an old man. You forgot
Pusang lang. Yung telepono pwedeng hanapin, pero yung isa yung salamin. Ako, ang hirap pa nito, kapag ako nawala, ako naghanap, lahat sila maghahanap. Hindi pa muna maghahanap ako. Pero during that day, but during that day po, during that night, really, sabi ko, but really, I am missing it. That's why, sabi ko nga po sa atin, no, yung encouragement ko po, sometimes you talk to God, Lord. Ang sa atin kasi kuminsan, no, when we, yung sa atin prayer, you talk to our God po. Tell something, Lord, ganito po gusto. And you know what? Excited po ang Panginoon Diyos. Kasi nga ang Panginoon Diyos, di ba tatay natin gusto yung gano'n? Yung gano'n siya. Yung anak natin, di ba gano'n? Gusto natin, honest sila na nagkikipag-usap sa atin. Hindi yung kapag yung white. Nakukuha niyo po ba yung ibig na sabihin pa rito? Ha? So sabi ko, in times of conflict, let us talk to God and ask Him. Kasi nga kung minsan, but always remember po ito. Ito po lagi natin tatandaan. My dear brethren, when something po happens, not according to our plan, kasi kung minsan nagtatampo tayo, huwag po. Why? Because if it's not given to you by God po, that means meron pong maganda na mas ibibigay sa iyo ang ating pong Panginoon Diyos. Tandaan po natin yan. Amen. Ha? Kapag, since you are with God, tandaan po natin lagi, Lord, ganun, Lord, kaya hindi mo binigay sa akin to. Kasi alam ko may bibigay ka sa akin mas maganda. Promise mo yan, Lord. Alam mo kapag yung attitude natin ganyan, napaka-God po. And God po, mga kapatid. Okay, and our God po, mga kapatid. Tandaan po natin, if our faith po is like that, ay napakasarap po, mga kapatid. And God will really fulfill po, mga kapatid, yung God will do sa atin. Alam mo kapag nagtatampo ka sa ating pong Panginoon, tandaan po natin, para kang nagtampo po sa bigas. Okay? So, tandaan po natin, do not love the world. Sino dapat po natin mahalin? Walang iba po, kundi ang ating pong Panginoon Diyos. Ang katabi natin, ang asawa natin, number 2 lang yan. Ha? Number 2 lang yan. Tandaan po natin, number 2 lang yan actually. Ang unang mahal po natin, ang number 1 po dapat sa atin, ay ang ating pong Panginoon Diyos. Ang asawa po natin, mga kabay, tandaan po natin, because of our love sa ating pong Panginoon Diyos, ibinigay yan para sa atin. Okay, tingnan mo nga yung partner mo kung talagang ibinigay sa'yo ni Lord. Isa nagtataka. Kung isa nagtataka, ibinigay pa ito ni Lord? Ha? Siguro kung magkaaway kayo, hindi ito binigay ni Lord. Amen po ba? Pati yung mga anak natin, bigay yan sa atin ng ating Panginoon. That's why ando po yung encouragement, no? Do not focus, okay? Doon sa gifts, but focus po on the giver. Hindi po, walang iba po kundi ang ating pong Panginoon Diyos. Amen po? So, do not love the world. Okay, yung last po, mga kapatid, in Luke 8:15, but the seed on good soil, sabi po rito, stand for those with a noble and good heart, who hear the word, retain it, and by persevering, produce a crop. Ang mga naghasit naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig. Tandaan po natin, nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang puso. Tapat at malinis at sila'y namumunga dahil sa pagkatyaga. Tingnan mo yung katabi mo. Namumunga ba? Amen. Amen. Ha? Amen. Can you say amen po? Amen. Amen. Okay? Amen. This type of person po hears the word of God. Keep the word of God in their hearts. Okay? This type of person po hold and share the word of God. Kapag namumunga po tayo, ibig sabihin po niyan, nandun po yung patience na kikita sa atin. Okay? Nandun po yung love. Nandun po yung forgiveness. Nandun po yung kindness. Kung titignan po natin, ito po yung the fruit of the Holy Spirit. Sino rito yung magagalitin?
Noon. Taas ang kamay. Noon. Pero ngayon, Ganun pa rin. usually. Sabi mo na yan, no? It depends. It depends. Ganun pa Okay? rin. But I praise God po. Ang mga kalalakihan, I speak, okay, sa mga kalalakihan. I praise God po na be-blessed po ako. Last week, nagkaroon po ng men's ministry. Glory to God. Ang tanong is, ano yung tanong? What is, ano ba yun? Men of God, tama ba yun? Kaya ba? Ha? Ano yun? What are the qualities of the man? Ako sa paimi lang na kayo sa Really akin. na-bless po ako mga kapatid sa mga kapatid. Mga kalalakihan. Ah. Really, I was amazed po. Itong mga kalalakihan po natin, the father of the house, they're quiet. But you know, sabi ko, Jane Jukes. glory to God. They were transformed by the Word of God. Yung Word of God po na itinanim sa kanilang puso, namumunga. Sabi ng out of the abundance of their heart, the mouth speaks. Nakikita ko yung sabi ng man of God, sabi niya is a man who hear the Word of God and obey it. Wow, 101%. Tama po yan. Okay? Kaya sabi ko, pinagpala ang mga kababaihan natin. Mga... Amen! 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 Amen po ba? Yung mga Amen! kababaihan natin, no? Okay, kasi mababait po mga kapatid. Okay? Yung mga father of the house. Amen? Ano ba yung labas ngayon na sapatos na bago? Nakabili. Basta nabili na ako. Sabi ganun. Okay, now, and because of their perseverance, because they retain the Word of God po mga kapatid, are in their hearts, they became mature and they produce fruit. These are the true disciples of Christ. Amen po ba? Now, to conclude this message po mga kapatid, okay, sabi po rito, meron pong 4 types of soils. Okay, na diniscuss po rito. 4 types of hearts. Number 1 po is a hard soil which represents a hard heart. Ang puso po mga kapatid na matigas is binabaliwala po ang salita po ng Panginoon Diyos. They hear the Word of God pero wala pong pagbabago na nangyayari po sa kanila. Bakit? Kasi po, okay, yung Word of God po mga kapatid is hindi po nag-penetrate sa kanila pong puso. Okay? Amen po ba? Yung pangalawa po mga kapatid is a rocky soil, a rocky heart. Kapag sinabi natin rocky heart, superficial. Maganda lang sa una. But when temptation comes, bumibigay. Kasi nga po, wala pong ugat. Sa una, di ba? Buwan pa lang. Pero as they go on, sa una lang maganda. But because of temptation, rocky heart eh. Di ba doon? Sila po ay nawawala. Superficial lang. Okay? And next po mga kapatid is a thorny soul. A thorny heart. When they say a thorny heart po mga kapatid, may umaagaw. May umaagaw sa salita. They are full of worries po sa buhay po nila. They are full of worldly pleasures. Iba po yung focus po nila. They are choked with pleasures. They are choked po mga kapatid with worldly things. That's the reason why ito po mag-excuse po nila. And since they are full of worries po, nangyayari po sa kanila, of course, no? Natutumba rin po sila. And the last one po mga kapatid is a good soil. Okay? Ang sabi po dun sa good soil, kapag nandun po yung pagtanim, they bear fruit. They bear much fruit. Nakikita po yung bunga sa buhay po nila. Nakikita po yung transformation po sa buhay po nila. Amen? So, tonight po mga kapatid, let us examine our hearts. Tingnan po natin, ano po ba tayo? Nasaan po ba tayo sa apat po nito? And I hope and pray po mga kapatid na ang bawat isa po nandun po sa good soil, namumunga. Ano po po? Paano po nalalaman
na namunga na ako. Ha? Eh, meron na po ba tayong dinala sa church? Ha? One way po mga kapatid of bearing fruit is sharing the word of God. Nandun po yung commitment po natin. Okay? Sa pag-share ng word of God. Okay? So, i-desire po natin to. No? Let us desire to share the word of God. Let us desire po mga kapatid. What do they call to share the word of God? Alam niyo po ba yung basketball? Ito po yung magandang illustration. Yung basketball. Yung bola po, di ba? Una na kay Jesus Christ. Yung bola na yan, ipinasa po sa disciples ng ating pong Panginoong Jesus. Yung bola po na nasa disciples po ng Panginoong Jesus, ipinasa po mga kapatid sa mga disciples, pinasa po sa ganito, pinasa po sa ganito. Ngayon po mga kapatid, yung bola na yan, nasa iyo, ipinasa sa iyo. Yan po ay ang salita po ng Panginoong Diyos. Huwag po tayong wakaw mga kapatid. Lebron. Buhaya, no? Ipasa naman natin. Ha? Ipasa naman natin ang salita po ng ating pong Panginoon Diyos. Alam mo yung mga katatayan dito, mahilig sa basketball. It's a very good illustration po. Let us share po the word of God. Amen po ba? Let us all stand po. In Jesus' name. Let's pray. Let us bow our heads po and ask God po mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah to convict us. Sabi nga, no one po mentions us. But the good thing po mga kapatid sa gabi nito, as God revealed this message, if you think po mga kapatid na ang kondisyon po ng puso po natin is in that three types po mga kapatid. Yung heart, sa pong pusong matigas, isang puso po mga kapatid na a rocky heart, a thorny heart. Let us ask God po mga kapatid to transform us. To transform our hearts po. Okay? A good soil, a soil po mga kapatid na namumunga. A soil po mga kapatid na kung saan nandun po yung conviction, nandun po yung pagsunod sa ating pong Panginoon Diyos. A soil po mga kapatid na kung saan ang kadakilaan po ng Panginoon Diyos po mga kapatid ay nakikita po sa atin. Let us bow our heads po and pray in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Lord, God in heaven, Lord, we thank you, Panginoon, once again for your word, Panginoon, that you have revealed to us tonight, Panginoon. We invite you, Lord God, O Holy Spirit, that as we surrender, Lord God, our life unto you, as we surrender, Lord God, our heart unto you, Lord God, Lord, we pray, Panginoon, hallelujah, to change us. We pray, Panginoon, hallelujah, to transform, O Lord God, our heart, Panginoon. Our heart of stone na po, Lord God, transform it, O Lord God, to a heart of flesh. We pray, O Lord God, to change, O Lord God, our rocky heart, Panginoon, to a heart, Panginoon, na nandun po, O Lord God, ang commitment, nandun nga po, O Lord God, ang motivation, Panginoon, to follow, O Lord God, and obey your word. Lord, we pray, Panginoon, to change, O Lord God, our thorny heart, Panginoon. Hallelujah. For us nga po, Panginoon, to focus to you first, Panginoon. For us nga po, Lord God, hallelujah. As you have said, Panginoon, hallelujah, that as we focus our hearts unto you, as we seek you first, Panginoon, Lord God, your righteousness, Lord, we pray, Panginoon, that you will provide all our needs. We pray, Lord God, hallelujah, once again, Panginoon, that as we humble ourselves unto you, we pray, Panginoon, to lead us, strengthen us, Lord God. Help us, Lord God, to obey your word and to trust, Panginoon, sa iyo pong mga plano. Help us also, O Lord God, to be an instrument, Panginoon, to share your word, your blessings, Panginoon, especially, Lord God, to those persons who are lost and need help. In Jesus' precious name we all pray, and all of us will say, Amen. Praise God. Tayo po na tayo makakapit.